Nasa loob ng bahay si Yana nang sabihin sa kanya ni Cassie na nasa labas si Ryan at humabol sa party. Wala silang commitment sa isa't isa at nilinaw niya iyon sa binata, ngunit nanatili pa rin itong masigasig. Anak ito ng isang business magnate tubong Davao at ito ang nag-aasikaso sa mga negosyo ng pamilya nito sa Maynila. Kilala ang pamilya nito sa larangan ng politika at sa kabila niyon, hindi mo ito kakakitaan ng kayabangan. Mabait at responsable ito, bukod pa sa taglay nitong kagwapuhan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ito matutunang mahalin. 3 days ago ay pumunta ito sa Davao. Hahabol na lang umano ito sa party ni Jeko. Akala nga niya ay hindi na ito makakahabol pa. "Hi," bati niya sa binata. "Akala ko hindi ka makakahabol." "Very okay, kagagaling ko lang sa airport. Dito agad ako dumiretso. Buti umabot pa ako." Ani naman nito. "Halika't kumain ka muna." Yaya naman niya rito. Sinamahan niya ito sa pagkuha ng pagkain. "Nakita mo na ba sina Mami?" "Yan, nakausap ko na sila kanina. Mukhang masaya ang party ni Jeko ah." Iyon pa ang isa sa nagustuhan niya rito, ang pagkahilig nito sa mga bata. Panay ang kwento nito. Nagtatawanan sila na mapansin niyang matamang nakatingin sa kanila si Nick. Kakwentuhan ito ni Joey at ng daddy niya. Ngunit sa direksyon nila ito ni Ryan nakatingin. "Who's that guy? Parang ngayon ko lang siya nakita ah." Puna naman ni Ryan kay Nick. Saka pa lamang bumaling ang atensyon niya rito. "Siya si Nick." Tipid na sagot naman niya rito. "Kamag-anak? Family friend? Di ka na, upo tayo sa mesa." Aniya at nauna nang umupo roon. "So kailan ang alis mo papunta sa Cebu?" "This coming Friday na," sagot naman niya rito. "Magtatagal ka ba roon?" "Hindi naman, pagkatapos ng kasal. Ipapasya lang muna ako ni Kate. Taga-roon kasi yun. By the way, congratulations nga pala ha. Munti ko nang makalimutan. Nakita ko yun sa magazine. The pictures is really good. Tulad ng sabi ko, nung una sa'yo, nung makita ko yun sa studio." "Salamat." Nakangiting sabi niya rito. Habang nagkukwentuhan sila ni Ryan ay nakita niya nang salubungin ni Nick ang kapatid niya. Kinuha nito ang kanyang pamangkin mula rito. Hindi nakaligtas sa kanya ang kislap sa mga mata ni Nick habang kausap nito ang kapatid niya. Matagal nang sinabi sa kanya ni Cassie na hindi ito nagkaroon ng anumang relasyon kay Nick, na walang namagitan sa dalawa maliban sa pagiging matalik na magkaibigan. Sinabi rin sa kanya ni Cassie na wala siyang nararamdaman patungkol kay Nick at ganoon din daw si Nick. Sa kanyang kapatid sigurado siya na wala nga itong gusto kay Nick, pero hindi siya naniniwala kung anuman ang nararamdaman ni Nick. Pero si Nick, iyon ang hindi siya sigurado. Bakit ba parang takot na takot ang binata na may gawin siya para masira ang pagsasama ng kapatid niya at ni Joey? Hindi kaya dahil ayaw nitong masaktan ang kapatid niya, na pinoprotektahan nito ang kapatid niya mula sa kanya dahil mahal nito ito? Mahal nga kaya ni Nick ang kapatid niya na nagpaubayan na lamang ito kay Joey kahit ito ang magsakripisyo ay okay lang? Habang nakikita niya iyon at ang kanyang kapatid, nakasama nito si Jeko. Marahil kung hindi dumating si Joey sa buhay ng kanyang kapatid, ay si Nick ang pinakasalan nito. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Iyong closeness at friendship na namagitan kina Nick at Cassie, iyon ang madalas niyang kainggitan. Nakakalungkot na hindi malang siya talaga kilala ni Nick. Ang alam lang nito ay spoiled brat siya at mapagmataas. Kilala siya nito bilang tagapagpasakit ng damdamin ni Cassie. Kahit noong mga bata pa sila hanggang sa magdalaga na siya, nasasaktan siya ng labis sa tuwing ipinagtatanggol nito si Cassie. Sa tuwing makikita niya ang panlulumo at disgust sa mga mata nito, ay parang gusto niya itong lapitan at sabihin na hindi naman talaga ganoon ang pag-uugali niya, na nagsiselos lang siya kay Cassie. Nakaya rin niyang maging mabait tulad ng kanyang kapatid, na magugustuhan din siya nito kapag nakilala nito ang tunay na pagkatao niya. Hindi na sigurado na mangyayari yon. Kahit ilang beses pa niyang ipakita rito na nagbago na siya, mananatili pa rin sa isip nito ang Yana na nalait dito. Iyon pa rin ang palagi nitong maiisip kapag mababanggit ang pangalan niya. "May problema ba?" May pag-alalang tanong ni Ryan nang hindi niya mapigilan ang pangiliran siya ng mga luha.
Sorry, may naalala lang ako. Pagdadahilan naman niya. Hindi niya alam kung napaniwala niya ito ngunit iniba na nito ang usapan na laking pasasalamat naman niya. Nang gabing iyon ay sabay silang umalis ni Ryan sa bahay ni Cassie sa magkahiwalay nga lamang na sasakyan. Nauna na siya nagpaalam at idinahilan niyang may pupuntahan pa siyang kliyente. Pero ang totoo, nahihirapan lang ang loob niya na makitang malapit si Nick sa buong pamilya niya maliban sa kanya. Mula na maganap ang birthday party ni Jeko, ay hindi na muli pang nakita ni Nick si Yana, and that was 4 days ago. Bukas na ang flight niya patungo sa Cebu. Panay na nga ang tawag sa kanya ni Greg at baka raw hindi niya siputin ang kasal nito. Muling bumalik ang isip niya kay Yana. Papasok pa sana ito sa gate ng bahay ni Cassie ay nakita na niya ito kaagad. Nakatalikod siya mula sa gate, ngunit parang ibinubulong ng puso niya na dumating na nga si Yana. At nang humarap na nga siya, ay nakita nga niya si Yana. Hindi pa rin nagbabago ang kabog ng dibdib niya sa tuwing masisilayan niya ito. Sa tuwing uuwi siya at makikita niya si Yana, he always felt like he was coming home. Na sa wakas ay nakauwi na siya pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Ngunit hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na huwag ipamukha rito ang mga nagawa nito noon. Maybe it was his way of protecting himself. Kahit noon pa ay hindi siya naniniwalang tunay na masama ang ugali ni Yana. Wala man siyang nakikita kundi ang pananakit nito kay Cassie. Ang puso niya ay nanatiling nakakakilala sa tunay na Yana. Gusto niyang protektahan ang sarili na mahulog muli rito. Kahit alam niya na mabait at mapakumbaba ang tunay na Yana, hindi pa rin maalis ang takot niya na baka saktan siyang muli nito. Gagawin niya ang lahat huwag lamang niyang muling maramdaman ang pang-ayaw nito sa kanya. At kalimutan na rin ang tunay na nararamdaman mo para sa kanya because of that fear? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Iyon ang hindi niya kayang sagutin. Kahapon hinintay niyang magsarang studio ni Yana. Naroon lamang siya at nakaparada ang kotse niya malapit sa studio nito. Hindi niya magawang lumapit sa dalaga. Sinundan niya ito hanggang makauwi sa sarili nitong kondo. Kailan kaya siya makakalaya sa nararamdaman niya para sa dalaga? Kahit saan lugar siya magpunta, pakiramdam niya ay nakasunod ang mukha nito sa kanya. At hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya sa tuwing aalis siya patungo sa California. Kapag pasakay na siya sa eroplano, pakiramdam niya ay iniiwan na niya si Yana. Na para bang nakagawa siya ng isang malaking kasalanan sa tuwing aalis siya nang hindi ito kasama. Iyong pakiramdam na iyon na hindi niya maipaliwanag. It was not like Yana was his wife or his girlfriend. Hindi nga siya nito matanggap bilang kaibigan. Pero bakit ganoon ang pakiramdam niya? Parang inabandona niya ito sa tuwing aalis siya. Wala pa siya napagsabihan ng pakiramdam niyang iyon. Kahit sina Cassie at Greg ay hindi iyon alam. Pihadong pagtatawanan lamang siya ng mga ito kapag sinabi niya iyon. Nauna nang mapunta ng Cebu si Kate at Marcus. Meron pa kasing inaasikasong trabaho si Yana nang nagdaang gabi. 10:00 na iyon. Natapos kaya naman inaantok pa siya. Habang paakyat sa eroplano, buntik pa nga siyang mahuli dahil nakalimutan niyang iset ang alarm clock niya. Laking panghihinayang niya dahil hindi niya nakasabay si Kate. Medyo may problema pa naman siya kapag nagte-take off na ang eroplano. Inaatake siya ng nerbiyos at mahilo-hilo siya. Noong 12 years old siya, ay isinama siya ng tita niya sa Canada. Nagkaroon ng kaunting problema ang eroplano. Naalarma sila ng mga pasahero. Takot na takot siya, kaya naman natagalan bago siya uli napapayag na sumakay sa eroplano. Pagkaupo niya na naka-assign sa upuan sa kanya, ay nagpakawala siya ng malalim na hininga. "Excuse me." Kakausapin sana niya ang kanyang katabi nang matigilan siya. "Nick?" "Yana." Sabay pa nilang binigas ang pangalan ng isa't isa. "Anong ginagawa mo rito?" "Katulad din ng ginagawa mo. Nakasakay sa eroplano at papunta sa Cebu." Papilosopong-tura naman ito. Ano ba namang biro ng tadhana to? Sa isip-isip niya. Sa lahat namang na makakatabi niya, bakit si Nick pa? Hindi naman ito muli pang nagsalita na. Pasulyap-sulyap siya sa bintana.
Hindi siya mapakali at muli na naman siyang kinakabahan. Gusto mong makipagpalit ng upuan? Tanong nito sa kanya. Okay lang ba sa'yo? No problem. Dito ka na lumipat ka. I mean, palit tayo. Nagpasalamat siya rito nang makalipat na siya sa may malapit sa bintana. So anong gagawin mo sa Cebu? Tanong naman nito. Sasagot pa lamang siya nang pumailan lang na ang announcement na lilipad na nga ang eroplano. Pigil ang hiningang sumandal siya sa kanyang upuan. Ramdam niyang namumutla siya. May problema ba, Yana? May dinaramdam ka ba? Puno na pag-alala ang tinig ni Nick. Just don't mind me. I have this thing. Pag nagte-take off ang eroplano, I'll pass. Just don't mind me, okay? I'm gonna be fine, Yana. Masuyong sabi naman nito. Dinouble check pa nito ang seatbelt niya. Napapikit siya nang magsimulang umangat ang eroplano. Hahawakan ko ang kamay mo, Yana. Narinig niya ang sabi nito. Open your eyes and relax. Hinawakan nito na mahigpit ang kamay niya. Take a deep breath. It's okay. Everything's gonna be okay, honey. Feel my hand. I won't let anything happen to you. Paulit-ulit nitong sinasabi ang mga katagang iyon. Ang malamyos nitong tinig, ang pagsaalang-alang nito sa nararamdaman niya, ang mahigpit na paghawak nito sa kamay niya. Iyon na lamang ang mga nasa isip niya. Nawala na sa isip niya ang nerbiyos sa takot. Pakiramdam niya ay ligtas siya habang hawak nito ang kamay niya. Ilang sandali pa ay naramdaman na niya ang banayad na paglipad ng eroplano. Tumingin siya kay Nick. Are you okay now? Masuyong tanong nito nang magtagpo ang mga mata nila. Yeah, thank you. I was saying, anong sadya mo sa Cebu? Magkikita ba kayo roon ni Ryan? Ngunit siya napatingin dito. May kliyente ako sa Cebu, pinsan ni Kate, yung assistant ko. So this is a business trip. Komento naman ito sa kanya. Mukha namang okay yung boyfriend mo Pahayag naman ito. Kung si Ryan ang tinutukoy mo, hindi ko siya boyfriend. Why is that? From that kasi told me. He's a big catch. Mayaman at galing sa buwina familia. Siguradong pasado sa panlasa mo. Anitong napansin niyang may himig na sarkasmo ang tinig nito. Hindi ako tumingin sa yaman o kung kilala man ang isang tao. It's not a basis. Don't tell me nagbago na ang taste mo. Based on experience, hindi papasa sa'yo ang isang walang may pagmamalaking yaman. O anak lang ng katulong, kahit para maging kaibigan mo lang. Remember? Nang mga oras na yun ay narealize ni Yana kung gaano nga ba niya nasaktan si Nick. Hindi pa rin talaga nito nakakalimutan ang masasakit na salitang sinabi niya rito. Pwede rin magbago ang isang tao. May hinang sabi naman niya rito. Himalang noon lamang niya na pagtantong, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Dahan-dahan niyang inalis iyon sa pagkakahawak nito. Dinig niya ang malalim na paghugot nito ng hininga. Gusto sana niyang hingin ang kapatawaran nito, pero alam niyang hindi iyon ang tamang lugar. Hindi na sila nagkibuan pa hanggang sa makarating sila sa Cebu. I'm okay. You can go ahead. Maya-maya lang ay nandito na si Kate. Aniya nang hindi pa rin siya nito iniiwanan. Aalis ako kapag nakarating na si Kate. Anyway, wala pa rin naman yung friend ko na siyang susundo sa akin dito. Bumuntong hininga naman ito. Look, Yana, I'm sorry about what happened back there. I didn't mean to be rude or... It's okay. Totoo naman lahat ng sinabi mo. Hayo na pala si Kate. Mauna na ako sa'yo. Salamat ulit. Hindi na niya hinayaan pang makasagot ito. Agad na siyang sumalubong sa kanyang kaibigan. Sa bahay ni na Kate siya tumuloy. Mainit ang pagtanggap sa kanya ng pamilya nito, lalo na si Aling Remedios. Madalas nitong dalawin ang kanyang kaibigan, kaya naging malapit na rin siya rito. Kinaumagahan maaga pa ay nasa simbahan na sina Yana at Marcos. Bibisitahin niyang mabuti ang lugar. Tumama ang likod niya sa isang tao. Sorry, miss. No, it's okay. Anong ginagawa mo rito? Tanong naman ni Nick sa kanya. Ako ang official photographer ng kasal na ito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Doon lamang niya napansin na nakabarong ito. Sino bang makakapagsabi na iisang lugar lang pala ang pupuntahan natin? Napakaliit talaga ng mundo, ano? Wika naman ito.
Magsasalita pa sana siya ng tawagin ng wedding coordinator ang lahat ng kasama sa entourage. Magsisimula na ang seremonya. "I'll see you," wika ni Nick bago lumayo na sa kanya. Dali-dali na rin siyang pumunta sa madang harapan ng altar upang kumuha ng litrato. Kahit ano ang gawin niya ay bumabalik pa rin ang mga mata niya kay Nick. Nang magpalitan ng wedding vows ang mga ikinakasal, ay nagkatinginan sila ni Nick. Pero siya rin ang unang nagbawi niyon. Pagkatapos ng picture taking, ay lumabas na ng simbahan ang mga tao upang magtungo naman sa reception. Sinabi niya kay Kate na huwag na siyang alalahanin nito dahil sasabihin na lamang siya sa nanay nito. Palabas na rin siya na mapansin niyang patungo sa kanya si Nick. "Bakit ang tagal mo?" tanong naman nito. "May inaayos pa ako. Baka nakakalimutan mo ako ang photographer dito." "Sa akin ka na sumabay," alok naman ito sa kanya. "Pero sa nanay ni Kate ako sasabay. Nasabi ko na kay Kate, don't worry." Iyon lamang at iginiya na siya nito papunta sa isang van. May iba pang mga sakay roon. Magkatabi sila ni Nick. "By the way guys, this is Yana, the photographer for the wedding. Yana, ito ang pinsan ni Greg, yung groom." Pakilala naman ito sa kanya. Pagdating sa reception ay hindi na siya nilubayan nito. Habang kumukuha siya ng larawan, ay hindi ito umaalis sa tabi niya na talaga namang lihim niyang ikinatutuwa. Pagkatapos nilang kumain ay niyaya siya ni Nick na lumapit sa mga bagong kasal. "Congratulations," bati nito sa mga iyon. "Greg, meet Yana," ani nito. Makahulugan ang ngiting namutawi naman sa mga labi nito. "Oh, it's an honor to meet you, Yana. Now I believe the story." Ngiting-ngiting tura naman ito. "What story?" Maang na tanong naman niya rito. "Huwag mo nalang pansinin yan si Greg. Masyadong high yan sa sobrang saya." Wika naman ni Nick na binigyan ng nagbabantang tingin ang kaibigan. "Matagal na ba kayo magkakilala ni Greg?" Tanong naman niya kay Nick nang makalayo na sila sa mga bagong kasal. Nakaupo sila habang pinapanood ang nagsasayawan. "Kasama ko siya sa California. Sabay kaming dumating doon at naging matalik kami magkaibigan." Tango lang naman ang itinugo niya rito. "Care to dance?" tanong nito kapag kuwan. "Ha? May gagawin pa ako." "If you don't want to dance with me then, just say so. You don't have to make excuse, Yana." May sarkasmo na naman ang tinig na sabi nito. "That's not what I mean. Okay, let's dance." Pagbibigay na rin niya rito. Kung napipilitan ka lang. Hindi na niya ito pinatapos pa sa sasabihin. Siya na ang humila rito patayo. Sumabay siya sa lamnyos ng saliw na tinutugtog ng banda. Kung hindi nga lang nakakahiya ay ipipikit niya ang mga mata niya upang damhin ang sandaling iyon. Siguro kung hindi lang naging matigas ang ulo niya noon, kung hindi lang siya binulag ng inggit at selos, noon pa sana niya nararanasan na maisayaw nito. "Nick? Ano nga ba ang sasabihin niya? Gusto sana niyang humingi ng sorry sa lahat ng hindi magandang nasabi niya noon. Pero iyon na ba talaga ang oras? "Masaya ka ba sa trabaho mo?" Sa halip ay tanong niya rito. "Oo, gusto ko ang ginagawa ko kaya kontento ako. Just like you. You love photography and nakikita ko naman na mahal mo ang trabaho mo. Do you want to settle down there?" Inihilig niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Ayaw niya makita nito sa mga mata niya ang epekto na magiging sagot nito sa tanong niyang iyon. "Depende." "Depende saan?" "Depende kung saan gusto ng babaeng pakakasalan ko." May hiling sabi nito na malapit sa tainga niya. "Paano kung piliin niya na doon na lamang kayo sa Amerika? Okay lang ba yun sa'yo?" "I'll do whatever she wants." Pabulong na sabi naman nito. "Sinong makakasama ni Naiguada?" Nabiglang tanong naman niya. Sabay salubong sa mga mata nito. "Isasama ko naman si nanay." Katwira naman nito. "Ang alam ko, ayaw tumira ni Naiguada sa ibang bansa. Mas gusto niya rito. Kaya siguradong magkakaproblema ka kapag gusto na magiging asawa mo na tumira sa Amerika. Kung ako sa'yo, dapat ay piliin mo." Natigilan siya na mapansin niya ang pilyong pagkakangiti nito. Noon lamang niya na-realize ang mga lumalabas sa bibig niya. "Nakakahiya ka." Pipingsitan naman niya sa kanyang sarili. "Mukhang magkakaproblema nga ako. How about you? Paano pag
Hiniling ni Ryan na sa Davao na lamang kayo magsettle. What would you do? I just cross the bridge when I get there. Sagot naman niya rito. Pagkuwan ay muling inihilig ang ulo sa balikat nito. Kung ako ang babaeng maswerteng mamahalin mo, sasama ako kahit saan ka pumunta, Nick. I'll support you all the way. Have you found her already? Lakas loob na tanong naman niya rito. Ganting tanong naman ito. Ang babaeng pakakasalan mo. Mahinang sabi naman niya. Huwag mong sabihin yes, Nick. Mamamatay talaga ako. Uwi ka naman ang kanyang isipan. Yes, a long time ago. Mahinang-mahina lang ang pagkakasabi nito. Ngunit animoy bomba iyong sumabog sa pandinig niya. So wala na palang problema because you found her already. Naghihina na ang pakiramdam niya. Mahabang panahon na ang pagmamahal niya rito. At ang marinig mula rito na nahanap na nito ang babaeng mamahalin at pakakasalan nito ay kamatayan para sa kanya. Yes, natagpuan ko na siya. Pero hindi niya ako mahal at hindi ako magiging sapat para sa kanya kahit na ano pa ang gawin ko. Kasi, bulong naman ang isip niya. Hindi nga naman masusubukan ng kapatid niya ang pagmamahal ni Nick dahil mahal nito si Joey. Damang-dama niya ang bigat sa tinig nito. Dama niya ang lungkot at pagkabigo sa bawat katagang sinasabi nito. Malapit na siyang mapahagulhol ng iyak, kaya minabuti niyang hiyain na itong maupo. Nagpaalam siya ritong pupunta na lamang sa comfort room at babalik na rin sa trabaho niya. Pumasok siya sa isang cubicle doon at nanghihinang umupo sa toilet. It was confirmed. Mahal na mahal ni Nick ang kapatid niya. At masakit para rito ang ginawang pagpapakasal ni Cassie sa iba. Nang matiyak niyang maayos ng hitsura niya, ay lumabas na siya sa restroom. Inabala na lamang niya ang sarili sa pagkuha ng mga litrato. Masaya ang paligid. Pati ang mga taong naroroon ay nakikisaya rin sa bagong kasal. Kabaliktaran ang nararamdaman niya. Nang matapos naman ang selebrasyon ng kasal, ay hindi na niya binigyan ng pagkakataon na makalapit sa kanya si Nick. Agad siyang sumama kina Kate at hindi na siya nagpaalam pa sa binata. The pain was just too much. Handa ka na ba, Yana? Tanong ni Kate sa kanya nang pumasok ito sa silid. Tapos na ako mag-ayos. Saan-saan ba tayo pupunta? Mukhang hindi ako ang makakasama mo sa pamamasyal eh. Humarap naman siya rito. Anong ibig mong sabihin? May gwapong naghahanap sa'yo sa ibaba. Yung nakita kong kasayaw mo kahapon sa reception, yung best man? Nanunukso ang mga mata nito nang sabihin iyon sa kanya. Si Nick? Anong ginagawa niya rito? Wala naman kaming usapan ah. Natatarantang sabi naman niya. Hay naku Yana, hindi ko alam ang mga sagot sa tanong mo. Mabuti pa, babain mo na yung tao. Wika nito sa kanya at lumabas na ng kwarto.